Hi guys, this is Hans. Panibagong araw, panibagong kwento. Ito ang ACL story ko at wala nang paligoy-ligoy. November 5, 2025, nasira kasi ang elevator. So sa fire exit tayo dumaan sa emergency exit. Unfortunately, merong oil spill or mantika. Nadulas tayo at naulog tayo dyan. Meron na akong narinig na dalawang malakas na tunog at yun, nabalian nga tayo. So yun nga, seconds lang mag-aagad pero nagagalaw ko pa rin naman kaya kinabukasan, ginuti ko pa rin. Duty pa rin. At ang choice, kailangan natin lumaban. Ayun, nagtataka ako, athletic na person ako pero bakit ganun lang kadali na mabalian agad? Ang sabi nga rin daw ng doktor is malaking contribution yung matagal na pagtayo. Pag matagal ka rin palang nakatayo, humihina, tsaka nagre-relax din pala yung muscle. Kaya ang tendency, madali lang din siyang mag-break na nag-hold sa mga bones mo. May knee support na. Tapos binigyan din ako na ito, pain reliever ng amo ko, tsaka anti-inflammatory. Tapos itong ointment, naglagay na ako. Aray ko, ito siya. So yun, tuloy-tuloy pa rin ang duty since kaya ko pa naman, wala pa akong pang-opera. And days past December 7, 2025, going home na on the bus. Siksikan at standing, ang bus biglang hinto. Then lahat kami ay na-out balance. Daming sumandal sa akin and ayun, nag-twist ang injury ko with a lot of force. Napasigaw ako sa sobrang sakit at hindi ko magalaw. Well, nakauwi pa rin naman dahil malakas ang pain tolerance ko. And then nag-decide talaga ako magsabi sa boss ko na hindi talaga ako makakapasok kasi sobrang sakit at hindi ko talaga siya maigalaw. Isang linggo ako or 1 week akong nakahiga lang na walang magawa pero nagdadasal. Hindi ko kini-question ng God kung bakit nangyari sa akin to. Alam kong may dahilan ng Diyos bakit ito nangyari. And ito na nga, bumili ako ng additional support kasi hindi kaya ng sleeve lang. Iniiwas din ito yung pag-twist ng tuhod mo. So ganito ang daily routine ko. Ibababa ko yung sleeve, yan yung pang minimal support ko. Then maglalagay na ako ng ointment para sa inflammation at hindi masyado magkaroon ng friction ng balat dun sa supporter. Sa point na to, meron tayong kanya-kanyang challenges sa buhay and sinusubok tayo ni God para malaman natin sa sarili natin yung kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya. And syempre, dapat sa Kanya pa rin tayo lalapit. December 14, 2025, nung kailangan na nga pumunta ng hospital, mali pa yung hospital na napuntahan ko. Abandonado at sarado. Dito na nga nagpatuloy sa may LLH na hospital. Insured naman, pero meron ka pa rin babayaran kasi hindi nila lahat cover. Unlike sa Pilipinas, na halos wala ka nang babayaran. Well, depende naman sa company. Patuloy pa rin naman ang exercise and rehab ko habang nag-aantay ng laboratory na MRI para malaman yung result. Kailangan kasi yung exercise yung surrounding muscle sa injury para ma-support nyo yung body weight natin. Pero syempre careful pa rin kasi yung cartilage kumakaskas na doon sa meniscus kasi injured yung ligament natin sa gitna. At this point, umaasa talaga ako na hindi sana malala yung damage or yung kinakatakutan ko na putol yung ligament or yung ACL. So sana tear lang siya. Kapag punit lang kasi siya or tear, pwede kasi siya mag-recovery ng ilang months. Pero matagal pa rin naman, 9 months ang pinaka minimum ata. Pero kapag putol, operasyon na talaga. Kapag totally putol, pwede ka pa rin naman hindi magpa-opera pero hindi ka pwede mag-sudden movement or intense activity like basketball or yung mga lateral kasi madali na siya mag-dislocate. After workout nga, pumupunta ako lagi dito sa malapit na court para manood na lang. December 17, 2025, birthday din ng anak ko and scheduled din ang laboratory ko for MRI. And syempre may bayad din, babawi tayo, babalikan ko yan. At kailangan na natin itabi mga gamit natin kasi bawal sa MRI, mga metal kasi mataas yung magnetic field niya. Kidding aside, pero seryoso, ganun yung MRI. Hindi yung may matanda ha.
Yung MRI mismo, ganun yan. Syempre, sa kabila ng nangyari, huwag natin kalimutan maging masaya. At hindi pa katapusan ng mundo. Sa totoo lang, napakaliit lang ng problema ko kumpara sa maraming tao dyan. Feeling blessed pa rin, syempre, capable tayo magpa-check up eh. So, ito na nga, binalagan ko na para makabawi-bawi sa mga ginastos. Meron silang libre dito na karak, tsaka dates. Ayan, pinuno ko na nga yung baso ko ng maraming dates kasi nga free lang to guys, healthy pa. Eh, huwag kayong mag-alala kung marami akong kinuha kasi napakarami nito. Halos lahat ng puno nila, puro dates, pinamimigay talaga to and glad sila na kinokonsume natin to. So, ang masasabi ko lang, napakadali lang sumaya, ang dali lang i-convert ng lungkot sa saya. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag tayo malungkot kasi part yun ng emotion natin. Ang point ko lang is huwag lang hayaan yung sarili na sobrang down. Kaya pa, parang ginawa ko ng tourist destination museum tong hospital na to. Video ko ng video. Anyways, paglabas ko, ang aliwanas, ang ganda ng panahon. And ito yung hospital, shoutout ko lang, flex lang natin. Walking na nga ang pilay going to Sakayan ng bus. Ang aliwanas talaga ng panahon, nakakadagdag talaga sa happiness tsaka ng contentment ko. Ewan ko ba? Feeling blessed pa rin. Hintay na muna sa loob ng waiting shed nila. Aircon kasi sa loob eh. Malaking factor tong air-conditioned waiting shed nila. Lalo na kapag summer, sobrang init. At nakauwi na nga tuloy-tuloy pa rin ng workout para masuportahan ng muscle yung ligament natin. And days pass, December 23, 2025, birthday ni Mama. Lumabas din ang result. Unfortunately, yung kinakatakutan ko. At damage naman sa ibang nakapaligid. Bali, ito yung major problem, putol. Ito para mas madali maintindihan yung result. I-post nyo na lang para madali mabasa. Soon, gagaling din naman. Kailangan lang ng discipline, consistency, rehab, workout, healthy lifestyle like healthy food at sapat na tulog. And syempre, above all, is prayers. God bless everyone. Update na lang sa next time. Baka mamaya kabilang tuhod naman. Bye.